Okay. Habang nagiging escalated po yung paggamit ng AI ng buong mundo, hindi po maiiwasan yung ibang mga kapatid natin sa Panginoon na nag-aaral ng end times. Lahat po kasi kino-connect po nila doon na end times, ganito ganyan, ganun ganon. Yes, ako naniniwala po ko AI will be used ng Antichrist pagdating po niya. Pero ako hanggang doon lang po ang sinasabi ko. Dahil sa panahon po natin ngayon, church age pa rin po tayo, mas maganda ipangaral po natin ang ebanghelyo. Let's focus on sharing the good news dahil ang tao, anytime pwede pa rin abutan ng physical death habang hindi dumating ang rapture. Di po ba? So let's focus on the most important thing, bringing them the good news of Christ. Bringing them the good news, the gospel of grace. At yes, yan pa rin po ang pinakamahalaga sa atin. Pero for the sake of that, tignan po natin, bakit po parang yung mga nagsasabi ngayon na AI daw, may nagsabi pa nga sa akin na yung AI daw mismo o yung system, yun daw ang Antichrist. I said no. Ang AI ay, yeah, pwede mong sabihin magiging isang pinakapangunahing system siya pagdating ng Antichrist. Pero you cannot tell that AI itself is the Antichrist sapagkat ang Antichrist po ay isang tao at ang Antichrist po ay isang lalaki. And I believe, isa pong Hudyo, no? Isa po siyang Hudyo. At ang sabi nga po ng Bible, ang number nun ay number ng isang lalaki, 666. So, hindi pwedeng magkaroon ng kasarian ang sistema o ang machine, di ba? Hello? Walang kaluluwa yan. Ang AI po, para malaman niyo po kung paano po siya gumagana, bakit mistulang everything right now has an answer. Every time we throw a question to the machine, to our phones, especially me, panay ang gamit ko ng Dola, panay ang gamit ko ng Gemini, no? Google Assistant, no? Siri. I mean, these things are good. These things are good coming from the Lord. Kaya lang talagang gagamitin siya ng kaaway dahil para yung propaganda niya, yung kanyang agenda, yun ang kanyang maipatupad, especially since nakalagay naman po at nakahula po yan sa Bible. No? Pero hindi mo dapat tignan lahat ng bagay na masama kasi may mga bagay din naman na tulad niyan. Pwede tayong matulungan. Maganda naman po. Meron po kaming kilala na talagang yung health benefits niya talagang nagiging kaaya-aya dahil natutulungan siya ng AI regarding that. Ewan ko kung paano, taga-Amerika po kasi sila, parang natitrace yung mga sakit-sakit niya. And you know what? It's working. It's working really. At kaya nga po sabi ko, sa kanya na tumitingin ng mga bagay na masama, masama nga sa kanya, pero pag tinitingnan mo mabuti, mabuti. Pero ito pong sasabihin ko po sa inyo, once and for all, I'm gonna tell you, the AI will be only an instrument, will be just an instrument going to use by the Antichrist when he reigns sa darating na future. But sa panahon natin ngayon, we can enjoy AI as something na biyaya ng Diyos sa atin, as something na hindi dapat katakutan, sapagkat ano man ang mangyari, we belong to Christ, we belong to Jesus Christ. Di po ba? At yun po ang mahalaga. Ano ba ang mangyayari sa panahon na yon? Ayan naman tanong. Ano ang mangyayari sa panahon ng tribulation? Malayong-malayo po sa ngayon. Dahil ang magpapatupad po ng pagpapatatak during that time, basahin natin. No? Turn your Bibles with me. Sige. Revelation chapter 13. Magbasa po tayo. 16. Umpisa natin. Revelation chapter 13 verse 16. He causes all both small and great, rich and poor, free and slave to receive a mark on their right hand or on their foreheads. He caused all both. He caused. Kinos lang niya. Pero kung tutuusin, hindi po sila pinilit eh. Kasi yung mga taong magpapatatak po ng 666 during that time, yun po yung mga taong mahilig sa comfortable na buhay. Yung mga nagmamahal sa comfort nila, gusto nila komportable sila lagi. So ayaw nila yung pupunta sila sa isang store. Di ba? Bibili sila ng telepono, bibili sila ng mahilig sa mga gadgets, mahilig sa mga mamahaling bagay yung mga taong yan. Mga naiwan sa rapture yan pupunta sila sa isang department store at hindi sila makabili. Abay, syempre ayaw na ayaw yan ng mga taong nasanay sa konbinyenteng pamumuhay. So ang gagawin nila, talagang pipila po sila. Kusang loob sila magpapatatak. Oo.
Kasi may turo ako dati na parang pipilitin lahat. Ay, siguro yung iba, oo, pero karamihan ng tao during that time, mahilig sa komportableng pamumuhay at walang alam dito sa salita ng Diyos, walang alam sa Bible. Talagang kusa silang pipila na magpapatatak ng 666. Kasi komportableng buhay. Pero hindi nila alam yung komportableng buhay na yan na panandalian lang. Kasi tandaan nyo, ang tribulation 7 years lang. Kung magpapatatak sila ng 3 after 3.5 years, ibig sabihin, magiging komportable lang sila sa loob ng 3.5 years. And after that, mapupunta sila sa impyerno, Hades. Gihina. Kasi yun na po yun eh. Tuloy-tuloy na po yung anong tawag dito? Yung program ng Diyos papunta roon sa climax, no, ng mga hula. Tandaan nyo ngayon, sa panahon natin ngayon, still the rapture of the church pa rin ang pinaka-main event na hinihintay natin because as of now, we're still on the church age. No? Church age pa rin tayo ngayon. Huwag kayong magpapadeceive. Tribulation na, ay, ang dami sa YouTube. Naku, maniwala kayo. Hindi na ako magbabanggit ng mga channel. Ang dami dito. Gusto kong komentan lahat, pero wag na lang. Hayaan mo na sila. No, hindi tribulation ngayon. Hindi. Ayan, tingnan nyo. Yan ha. He causes all both small and great, rich and poor. Sabi niya rito, free and slave to receive a mark on their right hand or on their foreheads. Again, ang nagpe-persuade na magpatatak sila ay yung false prophet. Yung false prophet po yun na talagang atat na atat matatakan sila. And that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. Ito na siya. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man. Makinig po mabuti. It is a number of a man. Maliwanag po yan. It is a number of a man. His number is 666. 666. 666. 6. Okay? Ano ba ang 6 sa Bible? Ang 6 po sa Bible, nagsisignifies po yan. It signifies luck. Pag 6, hindi magandang bilang nila. Well, I'm not a numerologist dahil under the lordship of the Lord, lahat po ay lagi ng maayos. I believe in that. At tayo po ay laging ligtas at safe dahil sa Panginoong Hesukristo. Yan po yung mga aso. So, ito po sasabihin ko po sa inyo, hindi po ngayon yung tinatawag na nag-umpisa na raw tribulation, 2026 daw, nag-umpisa na ang tribulation, matatapos daw 2033. Pag gano'n ang paniwala, kasi ibig sabihin, ito ay isang paniniwala na hindi mo tinignan yung programa ng Diyos na nakasulat sa Bible, na talaga naman po, accurate ang pagkakasunod-sunod. Ulitin natin, He causes all, both small and great. Kasi nakalagay dito all eh. Pero hindi rin, kasi meron talagang mga tao, ayun yung mga magiging tribulation age, talagang they will refuse to have the mark on their foreheads and on their hands. Ayaw talaga nila yan. Ako naniniwala talaga ako doon na may tribulation saints po talaga. Ito yung mga makakakilala sa Lord during that time. Magtatago sa mga kuweba kasi hahantingin sila ng Antikristo, papahunting sila. Pero alam ninyo, talagang mahirap mabuhay during that time. Tribulation age is something na talagang, ito ay talagang nakahula na noon pa. Imagine niyo noon pa nakahula na yan. At mangyayari po yan sa inaharap. Kaya para hindi mo maranasan yan, the best way, tanggapin mo na si Hesukristo ngayon as your very own personal Lord and Savior. Okay? At pag tinanggap mo na siya, share His good news, share His grace, at mag-subscribe ka dito sa Daily Good Vibes. Sapagkat dito, nakatitiyak ko naman, since ako yung nag-share sa inyo dito, maririnig mo ang pure grace ni Jesus dito, pagmamahal niya, pag-ibig niya. And also, siyempre, kung ano yung mga mangyayari sa end times, no? Kaya kung di ba ka-good vibes, mag-good vibes, share mo yung video, inubulat huli ako. And magandang panahon nga, magandang araw, and I am truly blessed. Mas gusto ko po ang ganyan, no? Sunshine in my window.